Nung pagpunta po nung anak ng kinulong para dalawin yung kanyang tatay, pati yung anak kinulong. It's very unfortunate, sunod-sunod po yung mga pang-abuso ng kapulisan na nakarating po sa akin, and dalawang insidente recently nagsumbong sa akin. Una, halimbawa, sa Pandibulacan, isang grupo ng bonnet gang na later na pag-alaman ng mga pulis. Pinasok ang bahay ng isang tao dahil sa timbre ng isang asset na nandun daw yung hinahanap nila may warrant. Wala silang warrant of arrest na pinakita, walang search warrant, nakabonet sila, pumasok ng bahay, natural, yung may-ari ng bahay, pumalag at nagkaroon ng commotion. Anong ginawa nitong bonnet gang ng mga policeman? Kinulong yung may-ari ng bahay sa kasong direct assault and resisting arrest. Again, nakabonet. At hindi alam na sila pala yung mga pulis. Walang warrant, walang search warrant, walang ID, no nothing. Pangalawa, nung pagpunta po nung anak ng kinulong para dalawin yung kanyang tatay, pati yung anak kinulong. Case number 2. Rodriguez Rizal, 15 years old, binaril. Pulis, kasama ang kanyang asset, nakamotor, hinahabol ang isang citizen. Kinikasing at hinahabol. Natural, tatakbo yung isang citizen na yon dahil nakasibilyan at hiningian ng papeles na hindi naman nagpapakilalang pulis. Nang tumakbo yung sinisita nila, nagpaputok itong pulis. Tinamaan yung kapatid nitong biktima na papalabas ng bahay. Patay. And recently over the weekend, ito po, nabasa ko article ng GMA7. 15 years old na binatilyo, binaril dahil pinagbintangan na nagnakaw ng cellphone. Sana po, stop na rito. Pero I doubt. Asahan po natin. Let's brace ourselves. Marami pa pong mangyaring ganito. Magdasal po tayo na sana hindi. Ngayon pa lamang, let's do some screening, General Sermonia, lahat ng mga pulis natin para wala na po madagdagan na biktima. Doon po sana sa neuropsychiatric exam. Kasi po ako, Mr. Chair, nakapag-neuropsychiatric exam, nakita ko po na parang madali lang. Yun po ay para lamang sa mga gusto magkaroon ng baril. Pero how about those policemen na araw-araw nakikitulong sa mga civilian population, nagkakandak ng operation, nag-arrest at may hawak ng baril, dapat ibang sets ng neuro exam ang ibinibigay sa kanila. And lastly, Mr. Chair, baguhin natin yung recruitment process. Baguhin natin yung training. And then on a regular basis, periodically, palagi dapat tinitrain, sineseminar, dinadrug test, random drug test, and neuropsychiatric exam ang mga pulis. Why? May mga pulis na nakapasa sa neuro, nakapasa sa drug exam, mabait sila, matino. Pero later on, nagbago ang kanilang sitwasyon dahil sa kanilang environment, dahil sa kanilang trabaho, then naging loko-loko. Pero kung maagap tayo sa ginagawa natin training seminar at pag-exam sa mga pulis natin, ito po ay pwedeng mababawasan. Maraming salamat, Mr. Chair. Magandang hapon po sa lahat. Thank you, Senator Tulfo. Mr. Chair. Yes, go ahead, Senator Risa. Mr. Chair, kung wala na rin po tayong mga tanong kay Ms. Roda, baka pwede tayong humingi ng isang huling statement sa kanya bago siya i-excuse ng komite. Yes, Ma'am Roda, go ahead. Meron ka pang gusto sabihin?
Sige po, makinig kami. Miss Rhoda, Para, yung para order niyo. makapahinga ka na after that. Go ahead. Nananawagan po ako sa Senado na sana po matulungan niyo po ako na makuha po namin yung hustisya para po sana po kay Jimboy. At po, sana po mabigyan po yung attorney namin ng mga ebidensya para po maluwa po yung kaso ni Jimboy na maging murder po. Mas mataas pa po sa kinasa po ng mga pulis sa anak ko. Saka nananawagan din po ako sa mga katulad ng ina, sana po wala na pong mangyaring katulad ng nangyari kay Jimboy na pagkamala nila na mamamatay tao na waldapper. Sana po yung mga pulis, sana po mag-ano po sila na kung ano po gagawin nila. Yun lang po. Maraming Salamat salamat po, sa iyo. Miss Rhoda. At Mr. Chair, Miss Rhoda, inuulit lang po namin yung taus-pusong pakikiramay po sa inyo at yung pakikiisa po namin sa paghahanap nyo ng hustisya. Salamat sa gitna ng lungkot nyo, naisip nyo pa yung ibang mga magulang, ibang mga bata at naisip nyo pang manawagan sa PNP. And Mr. Chair, mamaya ililista ko rin po yung mga iba pang dokumentong hinihingi ng pamilya at yung mga abogado nila para nga po matulungan silang ihanda yung kanilang mga kaso. Pati na po siguro, Mr. Chair, contact person na pwedeng ibigay ng PNP sa mga abogado ng pamilya ni Miss Rhoda, ni Jem. Yes, Maraming salamat, Senator Miss Risa. Rhoda. Salamat. Yes, Ma'am Rhoda, maraming salamat. And we will do that. General Sermonia, magkuhan ka ng layason doon sa pamilya. Mag-assign kayo ng layason na tao, layason officer para tutulong sa kanila. And para madagdagan na rin, mawawala na rin yung takot nila na natitritis sila, baka barilin daw sila sa ating gabi. Mag-assign ka ng tao doon na mag-layason sa kanila. Yes, sir. Para yung mga pangangailangan nila matulungan. Actually, sir, according to General Gabas, from the very start, we started reaching out to them, and we're continuously doing that, sir. Sabi ko, the chief mismo, and yung choice of their own na policeman kung sinong gusto nila, sir. Okay. Para General tuloy-tuloy Gapas, sa rin. please do it, ha? Salamat, Mr. Sige, Salamat. Ma'am Rhoda, excuse ka na. Pwede ka nang pahinga. Pakisabi na lang po doon kay yung uncle ni Jimboy na si Nicanor Guillermo. Imbitahan po namin siya. Baka pwede ka makatulong sa amin para makapunta siya dito sa hearing na gaganapin natin next week. Pwede ba siya? Mga Monday, papuntahin natin dito? Si Nicasio Guillermo. Ha? Para pakinggan natin yung size niya. Anyway, to be announced pa pala yung schedule. Inform lang namin kayo sa schedule. Thank you po. Salamat, ha? Salamat.